Parang mas okay po sa akin na may mga palpak ako kasi ang dami kong natututunan. Tapos okay lang din sa aking umulit kung talagang or sirain yung work kasi part ng process. Nung nasa college kami, kasi nga kalimitan, ang mga naging teachers namin like si Sir Chabet, si Ronald Achacoso, Sir Jerry Tan. So parang more on kami, parang ideas, yung concept ang importante. And then not so much on the execution. They don't really want the students to parang obsess with the craftsmanship. Mas importante sa parang what's your idea behind the work. Pwede naman yung basura lang pero kung ang ganda ng konsepto mo, kung paano mo siya napaliwanag, kung paano mo siya ginamit, kahit basura lang din siya. So parang yun yung importante sa amin. Siguro part na rin yun ng training ko po na hindi ako masyadong na-obsess na kailangan malinaw yung gusto kong sabihin agad. Kasi pagka parang buong-buo na yung study, parang natatakot ka ng baguhin, natatakot ka ng magkameron ng mali. Ako hindi, parang mas okay po sa akin na may mga palpak ako kasi ang dami kong natututunan. Tapos okay lang din sa aking umulit kung talagang or sirain yung work kasi part ng process. Takot talaga kami kay Sir Chabet noon. Kasi parang napaka-strict ni Sir. Tsaka napakasipag. Hindi ko pa siya na alalang nag-absent. So parang kami kailangan lagi kaming ready. So parang minsan may assignment kami 3 plates or 3 body of 3 works na isasubmit namin every session sa kanya. So parang mabilis yung turnover ng trabaho. Tsaka talaga kailangan talaga pong pag-isipan namin yung mga ginagawa namin kasi mahihirap yung mga itatanong niya. So kung hindi mo madepensahan yan, nambobola ka. So parang mag-drop ka na. Parang yun lagi ang challenge, mag-drop na kayo. Masasabi ko na yung exposure ko siguro ay yung sa paligid din namin kasi parang mahilig akong malawak po yung garden namin sa Candelaria. Parang medyo may pagkaganto na madaming puno. So parang nagagather lang ako kalimitan ng mga materials, yung mga stems, dahon. So parang nag-recreate ako na kung ano-ano lang na parang mga handicrafts. Madaming mga paintings ako na ginawa na ang subject matter is death but also life kasi lagi namang magkasama yan. So siguro iniisip ko rin bakit nga ba? Baka dahil sa background ko rin po as a nurse kasi bago ako kumuha ng fine arts sa UP Diliman, naging nurse po ako. Nag-graduate ako sa UP Manila ng Bachelor of Science in Nursing. First year pa lang, syempre gusto ko nang lumipat. Kaya lang parang yun yung in demand na abroad na trabaho. So, pakiusap ng parents, natapos ko rin po. Tapos, hindi lang siguro dahil sa nursing background ko, dahil din po siguro sa environment. Monthly, dinadala ako ng mother ko sa Manila. So parang fascinated pa ako sa Manila noon kasi may mga antataas ng buildings pero madami pa rin pong open spaces na may mga puno. Tapos nung pumunta na ako doon, magstay na ako, ang bigat na po agad ng pakiramdam ko sa Maynila. Wala naman akong magagawa kasi naandyan yung magagandang school. So parang sa akin, Manila is a dead city. Noon pa man. Inaaral ko yung kurso na hindi ko naman na gusto
Tapos natapos ko naman po siya. Tapos nakalipat ako sa fine arts. Pero parang feeling oppressed pa rin po ako palagi. Kasi parang ang limited nung environment ko. Nasa Sampaloc po ako nakatira eh. So parang sa ngayon po, parang hindi ko na siya pinagsisisihan na natapos ko muna yung nursing. Kasi tingin ko kung dumiretso agad ako sa fine arts, parang hilaw na hilaw ako bilang tao. Madami po akong experiences sa nursing or nung naging nursing student ako na nahuhugot ko at nai-apply ko sa pagiging artist. Kasi yung training po namin sa UP Manila is holistic. Parang hindi mo siya titingnan yung tao as a physical person na may health problems. Parang sa amin ang training is tingnan mo yung tao na may health problems kasi dulot yan ng social problems. So parang laging connected siya. Yung drawing, yan po yung isa sa mga insecurities ko as an artist. So, nung isinasali po ako sa drawing contest, pero parang laban sa loob ko yon pag sinasali nila ako. Kasi feeling ko talaga hindi ako magaling sa drawing, napipilitan. So parang pag magdodrawing, may takot. Parang hindi natural sa akin. So parang bumabawi na lang ako sa pagkukulay. Sa totoo lang po, kung mapipilitan akong mag-drawing, gagawin ko. Pero kung hindi kailangan, hindi ko ginagawa. Tapos parang mas lumawak ng lumawak yung practice ko. Kasi nga po, humahanap ako ng paraan na ma-express yung gusto kong gawin sa aking art na hindi ako kailangang mag-drawing kasi yan nga po yung kahinaan ko. So parang pag nagbuburda kami, like may mga freestyle akong embroidery na ako gumagawa. So yun yung paraan ko na nagdo-drawing ako. Usually, di po ba, nagsisimula yung artist sa pag-conceptualize ng work, gumagawa muna siya ng mga studies, kahit konting drawing lang. Tapos, tsaka na niya i-fill in pagka nag-start na siya sa canvas man or sa ibang surface. Pero ako po wala. Parang may mga iisipin lang akong images na habang ginagawa namin or ginagawa ko, doon na po siya nabubuo. Parang dagdag lang ako ng dagdag ng mga images doon sa artwork. So parang drawing din po ako ng konti, parang as dagdag doon sa aming binubuo na na artwork, pero wala talagang study. Ang meron po akong study, parang nga akong siguro parang architect. Ang mga drawings ko po, panay mga diagrams kasi mga installations na ginagawa namin, medyo complicated. Kailangan laging measurements. So parang yun yung pinaka-drawing ko na. Parang may mga boxes, lines, na parang ako lang din naman yung nakakaintindi. Mas gusto ko pong nagpre-prepare para sa solo show. Kailangan makita ko yung space kung saan ako mag-e-exhibit. So, doon ko po sisimulan, planuhin yung mga gagawin ko kasi kalimitan may combination yan ng meron akong paintings, tapos meron akong may mga sculptures, installations. So, bubuo na po ako. Parang medyo vague lang yung idea. So, masisimulan ko yung isang work na, okay, halimbawa, from last year's show sa Silver Lens, yung A Tree is Not a Forest. So, sa mga painting, sabi ko, kasi kalimitan, parang mahilig din ako sa portraiture. So, pumili ako ng mga ipoportrait ko. So, yung mga naturalist, yung mga naisip ko. Habang niisip ko yun, iniisip ko rin kung ano naman yung mga installations na gagawin ko, na katulong yung maraming tao, kung ano yung execution nun. So, pagka sa painting po, encaustic ang aking medium ngayon and acrylic. So, wala akong sketch niyan.
gustong-gusto ko siyang medium kasi pwedeng maging parang nagbibigay ng sculptural quality do sa painting kasi pwede mo siyang pakapalin, pwede mo siyang ukitan, pwede mo siyang tunawin, pwedeng, okay, palpak. Tunawin mo lahat. Simulan mo uli ng panibago. Ito, may mga times na ang laki-laki, mga 8 by 10 feet na hindi ako happy, parang isang buwan na namin ginawa yon. So parang isang buwan na, pero hindi ako masaya talaga. Ang hirap mag-combine po ng colors. Tutunawin ko talaga siya lahat. As in, paaagusin ko na yung wax na yan. Pwedeng hindi pa tuyo, pwede ring tuyo na. Tapos kakapit naman siya, irarab lang namin. Tapos yun nga po, pag nagsisimula ako ng halimbawa, nasasawa na ako doon sa mga ginagawa ko, parang, okay, gusto ko makadiscover ng ibang materials or ng ibang technique. Di medyo aaralin ko yan. Like yung encaustic, matagal ko na po siyang ginagamit pero parang medyo limited yung nagagawa ko. So nung available na internet, tinignan kung paano ginagamit ng ibang artist. Pero parang at a certain point, tigil ka kasi hindi ka makakakuha ng inspiration based do sa ginagawa nila. Parang kailangang makadiscover ka ng iyong method na babagay sa trabaho mo. Parang lumalago pa rin yung trabaho namin kasi nga may nadi-discover akong process tapos ide-develop ko yung process na yon according sa needs ko. Tapos parang ang laki-laki ng potential ng material, ang laki ng potential ng techniques na hindi tayo mauubusan ng idea kung paano siya gamitin.